mayroon din naman po ng paglalabag, pero dahil hindi pa po batas ang fake news, hindi siya paglalabag sa batas. Ang galing, ang galing, ang galing, ang galing. Noted po. Isa ito sa pinakagustong parte ko doon sa hearing kanina. Si Attorney Trixie Cruz Angeles ay pwede kong tawaging the calm assassin. Panoorin natin ito. Sabay-sabay tayong magbigay ng reaction, guys. Kailangan kong bigyan ito ng reaction kasi very calming. Kumbaga, sunog na sunog si Akop, tapos bandang huli, noted po. Noted po. Yung nagmagaling ka ng nagmagaling, pero bandang huli, isusuko mo rin pala ang bataan. Ito. Yung mga nag-attend, I mean, hindi ko to, hindi ko to i-speed up. Yung normal lang na speed para maramdaman natin yung calmness. ano po ba ang advantage ng fake news? Oh, ano ba daw ang advantage ng fake news? Kailangan pa bang tanungin diyang tanga ka? Wala naman sumagot sa akin. Baka ngayon, meron kang sasagot sa akin. Ano po ang advantage ng fake news Mhm. para sa ating sosyedad o para sa ating bansa? Walang sumasagot, tahimik. Kasi isipin mo naman, ano ba, wala naman talagang advantage ang fake news. Kaya nga, nilalabanan ang fake news. Pero, advantage doon sa mga politiko ng kalabang politiko. Kung may fake news na lumalabas doon sa kalaban niyang politiko. Gagi ang gulo. Gaya ng definisyon ng fake news. Tuloy. Kay Joey pala to, no? Kaya medyo ganyan yung quality niya. Meron po bang makakasagot sa akin nun? Sir, Si KLC, oh. Gagi. Yung ano niya, yung mata, sumusugat. Kilay sumusugat. ay, Ito na si Attorney Trixie. The Calm Assassin. Mr. Chair, sasagot daw? Yes, please. hindi po kayang sagutin. Kailangan po natin ng definition ng fake news. Kamot! Ano ba ang fake news? Kamot! Kasi wala pang definition ang fake news. Nagpatawag sila ng hearing tungkol sa fake news, pero wala pang definition tungkol sa fake news. Kasi po, merong fake news na time-bound. Totoo ngayon, bukas hindi na totoo. Yeah. Katulad ni Galileo na nagsabi na heliocentric ang Excuse me, Mr. Chair. solar Madam, system. Ayaw maginig. please Opo. indulge me. Ano po yung unang statement ninyo? Baka po para Pinaulit pa, lalong masusunog. magkaintindihan ay i-define po natin kung ano ang fake news. Yung sumunod na statement. Kasi minsan po, ang tinatawag na fake news ay time-bound. Napaka-calm. Parang nasa loob ng yung mga templo na sobrang tahimik. Pwede kang mag-meditate. Pwede kang ang pumikit dito, tapos mag-meditate ka. Posibleng totoo ngayon, bukas hindi na totoo. Katulad nga po nung heliocentric versus the geocentric solar system. Naparusahan po si Galileo. Pero 600 years later, nag-apologize ang simbahan. Dahil totoo pala siya. So, what So- is the advantage of fake news? No, sir, we can only answer that question if we define what fake news is. Boom, tarat. Boom, sabog. Walang definition ng fake news. Tapos nagpatawag sila ng hearing tungkol sa fake news.
And may I know from your background, how would you define fake news? Wala nga. Sir, that's one of my problems with the proposed legislation, Galing. Galing. is that it is very difficult to pin down a definition for fake news. May I know, Marami may I po know akong what binasa. proposed legislation are you talking about? Sir, Representative Ace Barber says that he proposes regulation, a regulatory framework for For fake social news. media to combat Fake fake news. news. And therefore, we have to define what fake news is. Tingnan mo si ako mo. Parang naging si, Doding Daga. So in other words, as far as this representation is concerned, wala pa akong nababasa na proposal because the proposed bill regarding fake news will come out after this hearing. Mhm. Yes, sir, but you're already asking us questions on fake news. Yes, kaya nga, kasi that is why we're holding this para magkaroon po kami ng clearer understanding kung bakit ano ang fake news, ano yung ill effect Hindi ba dapat kayo munang mag-define ng fake news? So, umaamin ka dito na hindi nyo pa pala alam kung ano ang definition ng fake news, tapos nagpatawag kayo ng hearing to combat fake news. Ano nga ba ang fake news? Ano yung fake news na gusto ninyong sugpuin? Ano yung fake news na gusto ninyong matanggal sa social media? Ikaw mismo, aminado, na wala pang definition ang fake news. ng fake news? Ano ang advantages? That's why I'm asking. Paano magkakaroon ng advantage ang fake news kung definition nga hindi mo alam? Ano ba ang advantage ng fake news? Para we can balance it. Sir, like I said, if we can have a working definition of what you call fake news, for instance, is clickbait first fake news, fake yung headline pero nasa body naman yung katotohanan. What about sarcasm, sir? Kasama po ba siya sa fake news? Pinasakit mo ng ulo ni Duding Dungding. Paano kung jokes? Hmm. Fake news din po ba yon? Natatawa si MJ. Gusto ko lang malaman para alam ko kung paparusahan niyo po kami, alam namin kung ano yung ginawa naming mali. Wala. Napatingin kay chairman. Kwink. Wala, tamimik. Oh. Wala pang mali kasi wala pa kayong binaviolate na batas except yung cybercrime law. Di po ba? Wala, may binabiolate pala sila na batas. Meron na kayong binaviolate na batas? Ano ba yun? Kasuhan sana kayo kung meron. Wala namang kaso. So, siya, alam niya, at meron na din siyang judgment, korte na din siya, na sila ay nag-violate ng libel law. Kapag kasong na isasampa, alam na niya na meron silang violation. Ang galing! Taba ng utak. Opo. And the other criminal laws which are controlling insofar as this issue is concerned. Di po ba? Andiyan na rin po ako, pero para naiintindihan ko po na ito ay inquiry in aid of legislation. At pinuntirya na po ng mga kinatawan dito Ang fake na news. may problema tayo sa fake news dahil Diba? Kumukurot. nakakapanira. Pero sir, we're pointing out a wrong, but we don't know yet how What we're is going wrong? to define the wrong. Tama. Parang paparusahan mo yung ganito parang yung may tumae sa gilid. Pinarusahan mo. Wala palang batas na nagbabawal tumae sa gilid. Galing-galing na Attorney Trixie dito. I love it. And it is a basic tenet sa atin sa Ligang Batas Hmm. na bahagi po ng bago maggawa ng regulasyon ay may notice tayo kung ano yung masama.
Mhm. Gayon din po sa ating pagdidiskurso dito, kasama po dapat ang isang working definition. Ano po ba ang tinatawag natin na fake news? So, ibig sabihin, yung mga naunang hearing nila, mga walang kwenta. Kasi yung pinag-uusapan nilang fake news ay hindi pa nila alam kung ano ang ibig sabihin nito. Wow! Bish! So, walang kwenta yung mga hearing na ginawa nila. Kasi walang working definition ang fake news. Pinag-uusapan nila yung isang bagay na hindi naman nila alam. When Baka we kailangan din po ng diskurso doon. uh, uh, when we come Anong ba't nagchuchok ka? up with the proposed bill, Mm. there will be a definition of terms. So wala pang definition talaga ng fake news. Gagawa pa lang sila. Gagawin pa lang nila, guys. Tapos, nakarami na sila ng hearing na yung word na pinag-uusapan nila, fake news, wala pang ibig sabihin. So, paano kayo nakakapag-hearing dyan, mga animal kayo? So, lumalabas ngayon na talagang ang puntirya nyo lang dyan ay yung mga DDS vloggers. Bububuking kayo eh. Yung mga sarili ninyo nilalaglag na ninyo dyan eh. Ano ba yan? I love you, Attorney Trixie. I love you. Your calmness is all the money. As always. Maraming So fake salamat news po. there will be defined. Oh, Maraming salamat po. Yes, that's the protocol of this legislative body. Whenever we come yung ano nyo, yung tsura ni Trixie Cruz. I just slayed this guy. up with bills, we have a portion of that bill Oo nga, doon sa bill, talagang may definition of terms yan. Di ba? Pero sana naman, alam nyo kung ano yung pinag-uusapan ninyo. Hindi yung nag-uusap na kayo sa isang bagay na hindi niyo pala alam ang ibig sabihin. I get it. Kailangan talaga yan ng definitions of terms na madedefine doon kung ano ba yung fake news. Pero the point is, the root of all these investigations, of all these hearings, is what? Is to combat fake news. And that word is meaningless until this hearing. So it's useless. which define the terms. Nakita nyo? Taas kilay, Attorney Trixie, 1/4. Embodied in the proposed bill. So nandun, i-define namin. Don't you worry. Don't you worry. Don't you want to worry. Ah, Salamat po. galing talaga ni Attorney Trixie Cruz. Salamat po. Salamat po. Nakataas konti yung isang kilay. Salamat po. 1/4. Salamat po. I love you, Attorney Trixie. Yes, because if ever there will be a proposed bill, it will still undergo technical working group, and maybe Maybe. most of you would still be invited. So your opinions on the matter will be known by the legislators. So Okay. magkakaroon po ng definition. Magkakaroon pa lang. Laglag talaga to. Ibaon mo na to, Trixie Cruz. Ibaon mo na sa lupa to. Would that allay your fears, Madam Angeles? Yes, sir. Pero sana, Oh, may pero eto na. Nail in the coffin. Imartilyo mo na. ano lang po, ang request lang po, naiintindihan ko po na nagagalit kayo dun sa ibang napopost ng mga kasamahan ko. Hindi po ako nagagalit. Hindi daw siya nagagalit. Hindi. Hindi siya nagagalit. Si Abante lang ang galit. Madam Angeles, Sa- kasi ang nagsasabi lang sa akin, yung mga anak ko. So yung mga anak mo ang nagagalit? Dinamay mo yung mga anak mo?
Nilaglag mo yung mga anak mo. Kung binabanatan po ako. Mm. So, anong nagiging reaksyon mo pag binabanatan ka na ibinabalita ng mga anak mo? Sila po ang mahilig magbasa. Hindi Ako, ka I'm too old already to read all those things. Mhm. Naiintindihan ko po, sir. Pasensya na po kasi bahagi rin po ng pagde-develop ng ating komunikasyon at yung bagong teknolohiya na tinatawag nating social media, pati po yung values nagde-develop din. Sana naiintindihan din po ninyo na bahagi din po ito ng kahit anong pagbabagong nangyayari. So, Yeah, bukod pa Pero kung yung means na pagbabago ay labag po sa batas, tama po ba yun? Attorney? Sir po, pakiulit po. Kung yung pagbabago na sinasabi po ninyo, kasama sa pagbabago, ay kung labag naman po sa batas. Kasama po sa batas? Hindi, O labag po sa batas. At Sir- nakakasama doon sa mga citizens ng country na ito. Tama Sir- po ba yun? Sir, maliwanag naman po pag may paglalabag sa batas na kailangan itong parusahan. Kaya nga, kung alam nyo may nilabag na batas, kasuhan nyo. Pero korte yung magsabi kung may nilabag na batas, hindi ikaw. Sa tingin po Pero, ninyo, sa experience po nyo, kayo po ang kasama dyan sa business na yan. Wala po bang paglalabag sa batas na nangyayari ngayon? Wala po naman din akong sinasabi na walang paglalabag. Hindi. Wala naman po talaga kung sinasabing wala namang paglalabag. Galing ni Ator. Tinatanong ko nga po kayo. Hindi ko naman sinasabi na sinabi ninyo eh. Binabato mo sa akin yung katanungan ko eh. Kayo po ang nagpa-practice. Lumaki yung mata. Balik nga. Balik. Tignan nyo ha. Walang paglalabag. Hindi, tinatanong ko nga po kayo. Hindi ko naman sinasabi na sinabi ninyo eh. Binabato mo sa akin yung katanungan ko eh. Kayo Nalaki yung mata ni Ator. Nalaki oh. Kuha oh. po ang nagpa-practice nito. Sir, Nababasa po ninyo yung mga vlogs ng iba. Wala po ba, sa tingin ninyo, wala pong paglalabag sa batas? sir, kung sa Sino ba siya para mag-determine na may paglabag sa batas? Korte ka ba? fake news, Hindi, sagutin niyo po iba-iba pong muna yung level. tanong ko. Sir, may mga nakikita ako. Yung iba ay libel. Oh. Mayroon pong iba. Pero dadaan pa rin yun sa korte. Hindi porket nakita mo na libelous, ay libelous na. Korte pa rin ang magdedesisyon yan. Tapos tignan mo yung ngiti ni Ako. Parang nakapuntos yun. Na dahil hindi po nila naiintindihan, meron posibleng mga unlawful utterances. Pero covered nga po siya ng batas. Covered ng batas. Sinampal mo na naman, attorney. Pero ang pagkaintindi ko po sa diskurso natin ngayong araw na ito ay yung posibilidad na gawan natin ng batas ang tinatawag ninyong fake news. Yes, Yes, sir. that May is the purpose nakikita of this ako. hearing also. Yes, sir. Mayroon din naman po ng paglalabag pero dahil hindi pa po batas ang Batas. fake Ang galing. Ang galing. Golden moment. ninyong fake news. Yes, Yes, sir. that May is the purpose nakikita of this ako. hearing also. Yes, sir. Mayroon din naman po ng paglalabag pero dahil hindi pa po batas ang fake news, hindi siya paglalabag sa batas. Ang galing. So, wala pang batas. So, wala pang paglalabag. So, kahit mag-fake mag-fake news dyan, walang batas. Ano masasabi mo ako? Gayon pa man, naiintindihan ko, mayroong nasasaktan, mayroong nadadamage. At yun po dapat yata ang pinupuntiryan natin. Yung may masasaktan, yung may damage, at yung may mali siya. Kung titignan po natin ang batas, lahat po ng limitasyon sa kalayaan magsalita at magpahayag ay ukol doon sa mga may masasaktan, katulad ng bayan o kaya individual, o mayroong malaking possibility ng kaguluhan. Mhm. At ginagawa ito ng may mali siya.
So kung ito pong mga elemento na to ay present doon sa pagpapahayag ng fake news, definitely sir, mayroon pong nangyayari niya ngayon. Mm. Noted po. Noted po. Ano yung sinabi? Ano sabi niya? Noted po. Ano sabi niya? Noted po. Ako naman. Ang daming laway na sinayang. Ano sabi mo? Noted po. Anak ng palaka. Ang sarap kumamot ng ulo pag ganito. Nagsayang ng laway. Noted po. Umatras. Sumuko eh. Maraming I agree salamat with you po. also on that point. I agree with you. Thank you. Oh. Mr. Tapos? Chair, may I go to BIR? Huh? Tumalon. Ba't tumalong ka na? Ba't lumihis ka na? Ay, nako. I love you, Attorney Trick Recluse Angeles. Dito, you are the calmest assassin. Pinagsasampal mo sila ng hindi nila namamalayan. Tapos bandang huli, ano? Noted.